Nagdaan pa ang ilang buwan at ilang araw na lang ay ikakasal na rin sina Mariel at Liam. Naging maayos ang takbo ng prepasyon ng kasal nila dahil hindi na rin nakaalam pang mga magulang ng groom at ng bride-to-be. Ngunit, kailangan nilang sumunod sa pamahiin na pinaniniwalaan ng mga ina nila. Dumating ng wedding gown na pinagawa mo, Mariel, kay Rafa. Excited na ako makitang suot mo to, anak. Na-excite na wika ng mama ni Mariel sa kanya sa cellphone. Talaga, ma? Pauwi na ako ng bahay, ma. Natutuwang saad ni Mariel sa ina. Nasa loob siya ng taxi pauwi ng bahay. Wala siyang pasok sa school dahil nakapagpaalam na siya sa principal nila at pinayagan naman siya ng 2 weeks leave dahil ikakasal na nga siya. Nakipagkita siya sa isang pizza parlor shop sa loob ng mall sa wedding planner nila para sa final touch. Hindi nakarating si Liam dahil may important meeting to, kaya siya na lamang mag-isang nakipag-usap sa wedding coordinator nila. Okay, sige. Mag-iingat ka. Malapit ng kasal niyo ni Liam. Dapat hindi ka na naglalabas ng bahay. Hindi mo ba alam na lapitin ng disgrasyang mga ikakasal? Ma, hindi naman yun totoo. Kailang naman to naniniwala pa rin sa pamahiin hanggang ngayon eh. Year 20th centuries na kaya. Aning tura ni Mariel sa ina. Mariel, wala namang masama kung susunod ka pa rin sa pamahiin. Mabuti na yung pag-iingat pa rin at makasigurong walang mangyaring masama sa inyo ng groom mo. Angil ng mama ni Mariel sa kanya. Malapit na ako, ma. Mamaya na tayo mag-usap. Saad na lamang ni Mariel. Narinig naman niya ang paghinga na malalim ng mama niya at inoff na ang cellphone nito. Napabunto ang hininga na rin si Mariel dahil bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo. Pagdating niya sa bahay, ay pinagbuksan siya ng kapatid niya ng gate. Ate Mariel, sabi ni mama pagkarating mo raw umakyat ka agad sa kwarto mo. Wika ng kapatid niya sa ina ni Hazel. Okay, sige salamat. Pakilagay pala to sa kusina at ang iba'y pakipasok sa loob ng ref. Utos niya sa kapatid. Sige ate, ako nang bahala rito. Umakyat ka na. Hinihintay ka na ni mama? Alistong saad naman ni Hazel sa kanya. Tumango si Mariel at naghubad na ng suot ng sapatos at dumiretso na siya sa kwarto niya. Ma? Pagtawag ni Mariel sa ina at pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya sa ina. Tada! Masayang ipinakita ng mama ni Mariel sa kanya ang wedding gown niya na nakaayos na sa isang dress from Body Mannequin. Wow! Ang ganda! Manghambigkas ni Mariel nang makita ang susuotin niya sa araw ng kanyang kasal. Ma, gusto kong sukatin. Gusto ko masigurado kung fit sa akin ang gown. Baka mamaya masikip o maluwag. No! Hindi pwede. Hindi pwede, Mariel. Bawal sukatin ng damit pang kasal. Eksahirado ang pagtutol ng ina ni Mariel sa naisip niya. Mama naman eh. Lahat na lang sa'yo bawal. Papaano ko malalaman na kasya nga sa akin yung wedding gown ko kung hindi ko susukatin? Angal ni Mariel na hindi pinansin ng ina. Ma, sige na. Saglit ko lang susuotin. Huhubarin ko rin agad. Magtigil ka, Mariel. Huwag ka makulit. Ipasukat mo sa kapatid mo kung gusto mong malaman na kasya sa'yo. Magkapareho naman kayo ng katawan ni Hazel. Ano kaya yon? Nauuna pa si Hazel magsuot ng pangkasal ko? Ayoko, ma. Pagtanggi ni Mariel sa suhestyon ng ina. Mariel, sinukatan ka naman ng tumahinang gown mo, di ba? Kaya sure akong kasya sa'yo ang pangkasal mo. Huwag mo nang ipilit isukat. Kung sakali na maluwag ng kaunti o medyo masikip, ay magagawa naman ng paraan agad. Tiisin mo na lang at ilang araw na lang naman din ang hihintayin mo. Litanya ng ina ni Mariel na sinukuhaan na ng anak. Ma, kapag hindi nagkasya sa akin ang wedding gown ko sa araw ng kasal, hindi na kita kakausapin. Pagbabanta pa kunwari ni Mariel sa ina. Di wag mong kausapin? Sagot naman kay Mariel ng mama niya na nakangisi pa. Napapikit na lang ng mata si Mariel sa inis na nararamdaman dahil sa daming ipinagbabawal sa kanya ng ina. Bawal na kayo magkita bukas ni Liam, ha? Pwede kayo mag-usap sa cellphone pero hindi kayo pwede mag-video call. Saad mo din ng mama ni Mariel na lalabas na sana ng kwarto ng anak nang maalala ang isa pang pamahiin sa kasal.
Ma, pati ba naman pagkikita namin ni Liam bawal na rin? Ma, may galit ka ba sa amin ni Liam? Yung totoo ma, galit ka ba sa akin dahil mag-aasawa na ako? Dita niya sa ina na ikinatawa naman ng mama niya. Ang OA mo Mariel ha? Komento ng ina ni Mariel. Ako pa naging OA sa ating dalawa? Talaga ma? Sumunod ka na lang anak. Tatawagan ko si Liam. Sasabihin ko na bawal siya magpunta rito sa bahay dahil hindi na kayo pwede magkita simula bukas at hindi ka na nilalabas ng bahay nang hindi ako kasama mo. Mahirap na at baka sumalisi pa si Liam. Mga kabataan ngayon matitigas na talagang ulo. Mahirap pagkatiwalaan. Coming from you talaga ma? Hiyang-hiya naman ako sa kaharap ko ngayon at nakipagtanan sa amo ko na 19 na taon pa lamang siya noon. Naiiling na wika ni Mariel sa ina. Correction, hindi ako nakipagtanan sa ama mo. Akala lang ng mga lolo't lola mo na nakipagtanan ako sa papa mo. Sumama lang ako makipag-outing noon sa ama mo at makatrabaho niya nang walang paalam. Hindi lang kami nakauwi agad dahil tumirik ang kotse ng ama mo sa liblib na lugar. Na makita kami ng mga lolo mo, ipinakasal na kaming pilit. Pagtatama sa kanyang ina na kinairap ni Mariel. Huwag kang pasaway Mariel, sumasakit na ang ulo ko sa mga kapatid mo, dadagdagan mo pa. Ani pa ng mama niya na hindi sinagot ni Mariel. Lumabas na kwarto niya ang mama niya at naiwan na siya mag-isa sa loob ng silid niya. Napaupo siya sa gilid ng kama niya at napabaling siya ng tingin sa wedding gown niya. Sana pala hindi ko na muna pinaluwas sa Maynila sina mama. Ani niya sa kanyang sarili. Nasa bahay na ni Mariel ang kanyang ina at 2 niyang kapatid. Dahil 3 araw na lang ay kakasal na siya. Kaya pinaluwasan niya ng Maynila ang mga ito. Ang stepfather niya ay pupunta na lang daw sa mismong araw ng kasal niya dahil may trabaho ito na hindi maiwanan ng matagal na nauunawaan ni Mariel kahit hindi siya malapit sa asawa ng kanyang ina. Isang araw bago ang kasal, nagbigay ng pa-surprise stage party sina Jack, Lemuel at Colton para kay Liam, kasamang iba pang kaibigan nila sa kondominium mismo ni Liam. Ayaw man ni Liam na mag-stage party, ay wala na siyang nagawa dahil naroon niya sa labas ng pinto ng kondo niya ang mga kaibigan, nadala ang mga pagkain at iinumin nila na may kasama ring mga babae, sina Colton at Lemuel. Kaya pinapasok na niya at pinagbigyan niya ng mga pasaway niyang kaibigan. The usual stag party ang nagaganap sa kondo ni Liam. Inuman, kwentuhan, at hindi mawawala ang live show dahil sina Colton at Lemuel ang namahala ng party niya. Na magsimula ang show, ay nag-sexy trip dance sa harapan nila ang 3 babaeng isinama nila Colton. Nagkakatuwaan na sila na marinig nilang tumunog ang doorbell. Nagkatinginan silang lahat dahil wala silang inaasahan na may darating pa. Nagtanong si Liam, "May inaasahan pa ba kayong darating?" Walang sumagot at mga nagsiilingan ng ulo. Lumapit si Jack sa pinto at sumilip sa peephole. Awang ang bibig na humarap ang lalaki kina Liam at pabulong na isinan niya sa nasa labas sina Eileen at Mariel. Nataranta sila magkakaibigan na hindi alam ang gagawin dahil kasama nila ang 3 babaeng binayaran ni Colton para i-entertain sila ng gabing iyon. Agad nilang binigyan ng pangtaklob sa katawan ang mga babae at itinago sa likod ng makapal na kortina. Nagkakatawa na naman ng ibang kaibigan nila dahil nasira ang plano nila para sa stag party ni Liam. Nagsunod-sunod ang doorbell kaya napilitan na si Jack na buksan ang pinto. Nakangisi naman na si Eileen at si Mariel itahimik na nakatingin kay Liam nang pagbuksan na sila ng pintuan. Alam nila ang nangyayari sa loob ng kondominium ni Liam dahil may CCTV access si Mariel na nakalimutan ata ni Liam na naibigay niya yun sa nobya. "Han, bakit narito kayo?" Kabadong tanong ni Jack sa asawa. "Para sunduin ka, I guess." Pasarkastikong sagot ni Eileen kay Jack. "Paano mo nalaman na narito ako?" Takang tanong pa ni Jack kay Eileen. "Oo nga naman. Ang paalam mo nga pala sa akin kanina ay sa resto bar ka pupunta at hindi dito." Seryoso nang saad ni Eileen. "Mariel,
Bakit nga pala tayo napapunta rito? Nakangiting tanong na Eileen kay Mariel na nasa likod nito at kay Liam pa rin nakatitig. Inibagay-way ni Mariel ang cellphone niya at ipinakitang napapanood sila nito. Napailing na lang ang mga kaibigan ni Liam na mapagtanto nilang nakikita pala sila sa CCTV surveillance camera na connected sa cellphone ni Mariel. Pwede na ba kaming pumasok? Tanong na Eileen kay Jack at kay Lemuel na hindi makapagsalita dahil sa sobrang kaba na makita si Mariel sa labas ng kondo niya. Hi love, nag-enjoy ka ba sa stag party mo? Sorry ha, kasi sa Eileen eh. Kasalanan ng babaeng yan kaya kami narito ngayon. Sorry talaga. Hello sa inyo. Ani ni Mariel na makalapit na siya kay Liam at dahil sa ginawang approach ni Mariel ay naging normal na ang tibok ng puso ni Liam na kanina ay sobrang bilis. Ipinulupot naman na ni Liam ang kamay niya sa bewang ng soon-to-be bride niya. Hindi ka galit? Okay lang sa'yo? Nakatitig sa mata ni Mariel na pabulong na tanong ni Liam. Hindi. Wala ka namang hinawakan sa 3 babae, hindi ba? Maagap na sagot ni Mariel. Wala. Sagot ni Liam na iniling-iling ang ulot itinaas ang 2 kamay. Dan, wala akong dapat na ikagalit. Stag party mo naman to kaya okay lang sa akin na may babae na mag-live show sa inyo na mga kaibigan mo. Basta wala kang hahawakan ng ibang babae kundi ako lang dapat. Seryosong saad ni Mariel. Sana all. Sabay-sabay na bigkas ng mga kaibigan ni Liam. Ay nako, pasalamat ka Liam. At yang si Mariel ay may pag-open-minded talaga. Pero huwag mong galitin yan, baka bigla ka nalang iwanan yan. Iba din magalit at magtampo yan, akala mo. Pananakot na Eileen kay Liam na pinanlakihan ng mata ni Mariel. Kaya nagkatawanan ng lahat. Pwede ba tayo sa labas na lang ng kondo mo mag-usap? Iwan na lang natin ang friends mo rito para makapag-enjoy. Sayang naman ang effort nila sa stag party mo. Kung ma-spoil ko lang naman nakakahiya sa kanila. Hindi ba? Let's go! Ani ni Mariel sa nobyo. Bro, kayo na bahala rito. Lalabas lang kami na magiging misis ko. Nakangiting bili ni Liam sa mga kaibigan na kumindat pa kay Mariel na nagpabungismis naman sa dalaga. Bro, bukas pa ang kasal ha? Mag-uusap lang kayo ha? Bukas pa ang honeymoon. Paalala ko lang sa inyo, baka mamaya niyan mahuli din kayo sa oras ng kasal nyo. Matulad pang kasal nyo bukas kina Lynn at Rojun, epic. Tinulungan ang mga bisita sa kasal. Wika naman ni Jack na ikinatawa nila magkakaibigan at hindi na pinalawak pa ang sinabi ni Jack. Jack, Eileen, kayo na ni Jack ditong bahala ha? Tanong ni Mariel sa kaibigan. Ay hindi no, sasabay na kami sa inyo palabas. Hantara na, may kasalanan ka sa akin. At dahil sa nagugutom ako, pakainin mo ako. Litanya naman ni Eileen. Naks, parang double meaning yun Eileen ha. Natatawang sabi ni Colton na green-minded ang utak. Che, inggit ka lang. Wala ka kasing pakapakainin at magpapakain sa'yo. Biro na Eileen sa kaibigan ng asawa na tinawanan ng mga kaibigan nilang sinabi nito. Lumabas na nga tayo? Baka kung ano pang masabi sa bibig mo, Han. Naiiling na saad ni Jack na kinauna nila ni Mariel at Liam paglabas ng pinto. Pagkalabas ng kondo, ay naghiwalay na sila ni Eileen. Nagtungo sina Liam at Mariel sa isang coffee shop malapit lang sa kondominium ni Liam. Kamusta ang party mo? Paniwalang usapan ni Liam na hawak ang kamay ng dalaga. Ayos naman, maagang natapos. Nag-enjoy ako. Nakakatuwa nga mga kaibigan ko, ang dami nilang sinabi sa akin para sa first night natin after the wedding. Namumula mukha niyang sabi kay Liam na natawa naman sa reaksyon niya. Tawa ka naman dyan. Asik ni Mariel sa nobyo na pilit na tinanggal ang kamay ni Liam sa pagkakahawak sa kamay niya. Pero hindi bumitaw ang nobyo sa kanya. Napikon ka naman. Ang cute mo kasi kaya natawa ko. Sorry. I love you, Mariel. Namiss kita. Kahit na palagi tayong magkausap sa phone, iba pa rin nakikita, nahawakan at nakakasama kita. Ani ni Liam sa kanya. Magagalit sa atin ang mama mo kapag nalaman niya magkasama tayo ngayon.
Paalala pa ni Liam na ikinatawa ni Mariel. Hindi naman malalaman agad ni Mama na narito ako ngayon at kasama ka. Ang alam ni Mama ay nagbe-beauty rest na kami nila Carol para sa kasal bukas. Tumakas kami na Eileen na makita namin sa CCTV ang ginagawa niyo ng mga kaibigan mo sa loob ng kondo mo kanina. Kaya nagmadali sa Eileen na pumunta sa kondo mo dahil may babae kayong kasama sa loob para mag-entertain sa inyo ngayong gabi. May tiwala naman ako sa'yo pero hindi ko maiwasan na mag-isip. Kaya ayun, sumama na ako kay Eileen para iiwas daw sa tukso mga lalaking mahal namin. Hindi ka naman galit, diba? Litanya ni Mariel. Nakangiting hinalikan ni Liam ang likod ng palad niya. Hindi ako galit, love. Masaya pa nga ako kasi pinuntahan mo ko. Naging mas masaya ngayon ang gabi ko dahil magkasama tayo sa huling gabi na mag-boyfriend-girlfriend pang status ng relasyon natin. Dahil bukas ng gabi ay mag-asawa na tayo. Excited na ako makasama ka habang buhay, Mariel. Ang sabi naman ni Liam. Ako din, super excited na sa kasal natin bukas. Magsisimula ng journey natin dalawa bilang husband and wife. Wika naman ni Mariel na sinadyang bitini ng sasabihin. And what? Curious na tanong ni Liam. Wala yon. Nasa dulo na ng dila ko eh. Nakalimutan ko lang kung ano ba yung sasabihin ko. Pambibitin pa rin niya sa nobyo. Nahalata naman sa kanyang kapilyahan, kaya lalo siyang kinulit ni Liam. Ano nga? Sabihin mo na, love. Sige na, ano nga yun? Natutuwang pangungulit na tanong pa rin ni Liam. Sumanya si Mariel na ibubulong niya kay Liam ang biniti niyang sasabihin. Kaya inilipat na ni Liam ang tenga niya sa dalaga. Kung paano kita paliligayahin sa kama after nakasal natin. Pilyang bulong ni Mariel kay Liam. Natigilan at napaawang ang bibig ni Liam sa sinabi ni Mariel. Dahil hindi niya inaasahan kay Mariel ang binitawan nitong salita. At lalo na ang makapag-isip to ng ganoong bagay. Bibig mo, isara mo, baka pasukan ng lumilipad na lamok yan. Ani pang tura ni Mariel na pinagtawanan rin na naging reaksyon ng nobyo. Natawa naman na si Liam sa kapilyahan ni Mariel at napahalakhak na ang dalaga na magsiging na sa utak ni Liam ang kalokohan niya. Naglakad-lakad pa silang dalawa pagkatapos nila sa coffee shop at na makaramdam man ng antok si Mariel ay nag-aya na tong ihatid siya ni Liam dahil maaga pang preparasyon nila bukas for their wedding. Pagkahatid sa kanya ni Liam sa labas ng hotel kung saan gaganapin ang reception ng kasal dahil nakapag-check-in na sila Mariel doon kanina at doon na rin ginawa ang bachelor party ng dalaga para bukas ay aayusin na lang din ng bride. Babalik ka pa ba sa kondo mo? Tanong ni Mariel bago siya bumaba ng kotse ni Liam. Hindi na. Sa mansyon ako dediretso ng uwi. Nandoon naman ang susuotin ko para bukas. Nagpunta lang ako sa kondo dahil nag-message sa akin kanina si Jack na magkita kami sa kondo ko at may gusto raw siyang ibigay sa akin at nais na rin ako makausap ng sarilinan. Hindi ko naisip na may pastag party pala sila para sa akin. Nakatuon kasing isipan ko sa kasal natin bukas. Aning paliwanag pa ni Liam. Talaga? Magiliw na tanong ni Mariel. Talagang talaga. Sagot ni Liam at ipinakita kay Mariel ang kanyang palad na waring nagsasabi ng pexman, walang biro na nanunumpa sa harapan ng nobya. Okay, see you sa simbahan bukas, Mr. Liam Moran. Wika ni Mariel na panatag ang loob. Yeah, see you tomorrow sa church, my love. At mabilis na hinalikan sa pisngi ni Liam ang fiancé niya. Ang bilis mo ah. Ingat ka sa pagdadrive. Always take care cause I always care. Wala ng biro, mag-iingat ka. I love you so much, love. Na humalik rin sa labi na kanyang groom. Mag-iingat ako para sa'yo. I love you too. Sige na, pumasok ka na sa loob ng hotel at baka di na ako makapagpigil. Kanina mo pa ako inaakit eh. Wika ni Liam na tinawanan ni Mariel at pabilisan lumabas na ng kotse at tumakbo na papasok ng hotel at si Liam nagmaneho na rin pauwi sa mansyon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento.
Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.